Hindi sa Diyos si Kibuloy. Sa patuloy na pag-iwas ni Apollo Kibuloy sa mga tauhan ng batas na aaresto sa kanya, pinatutunayan lang niya na hindi siya totoong sa Diyos. Kung siya ay sa Diyos, susunod siya sa halimbawang ginawa ng Panginoong Hesus na kusang sumuko sa mga kawal Romanong umaresto o aaresto sa kanya. Katunayan, isa sa mga alagad ng Panginoon ang humugot ng tabak at tinapyas ang tainga ng arresting officer na darakip sa kanya. Subalit kalmado ang Panginoon na dinampot ang putol na tainga at ikinabit muli sa taong pinagmulan nito. Mahinahong sumama si Jesus sa mga umaresto sa kanya kahit batid niya na ang mangyayari sa dakong huli ay ang pagkakapako niya at kamatayan sa krus. Maamong tupa siyang sumama kahit ang mga akusasyon sa kanya ay kasinungalingan. Nang isisilbi ng mga pulis ang arrest warrant kay Kibuloy, sinabi ng mga pulis na may mga miyembro ng kanyang pinamumunuang samahan ang armado ng mga itak. Talagang handa silang lumaban sa mga humuhuli sa kanilang kinikilalang Panginoon. Si Kibuloy ay nahaharap sa kasong human trafficking, rape at illegal detention. Ang mga kaso niya ay hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa United States of America. Hindi pwedeng ihambing ang kaso ni Kibuloy sa kasong kinaharap ng Panginoong Hesus. May karapatan siyang idepensa sa korte ang kanyang sarili, pero tingin niya sa sarili ay may privilege siya na labagin ang batas sa di pagkilala sa warrant of arrest laban sa kanya. Sana magising na sa katotohanan ang mga miyembro niya ay matamo na matagal na silang niloloko ng kinikilala nilang Panginoon na umagaw sa papel ni Jesus na tagapagligtas ng sanlibutan. Yan ang balita tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy na patuloy na nagtatago at hinahanap ng mga alagad ng batas dahil sa kanyang patong-patong ng mga kaso. At sabi pa ni Kibuloy, hindi siya magpapahuli ng buhay kahit na ano pa raw ang mangyari. At ayon sa kanya, ang mga kaso na isinampa ay simple lang daw at ito ay may kinalaman sa kanyang mga paglabag kagaya ng rape, human trafficking, illegal detention at iba pa. Hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa Amerika. Kaya kung totoo na appointed son of God si Pastor Apollo Kibuloy, bakit hindi niya harapin ang kanyang kaso para siya ay makapagpaliwanag ng maayos sa korte. Hindi pa naman siya direktang akusado rito. Siya ay inosente pa lang na dapat mapatunayan muna bago siya hatulan. O yung tinatawag na presumption of innocence until proven guilty. Karapatan niyang idepensa ang kanyang sarili sa hukuman. Kaya dapat sumuko siya, sagutin ang lahat ng mga kaso na kanyang kinakaharap para maliwanagan ng kanyang mga taga-suporta na patuloy siyang ipinagtatanggol at naniniwala sa kanya. Dapat patunayan niya yan para malinis ang kanyang pangalan.